Pasado alas 8 kagabi, bigla nagkagulot bahagyang naantala ang trapiko sa isang bahagi ng southbound lane ng EDSA sa May Cubao dahil sa isang aksidente. Isang lalaki nasagasaan ng taxing ito matapos umanong malaglag mula sa footbridge at bumagsak sa EDSA Aurora Underpass. Gulat pa sa nangyari ang dalawang pasahero ng taxi nang makapanayam ng GMA News. Nasa taxi kami, tas nung pailalim na kami rito, para kami nalubak, tumalbog yung taxi namin. Tinatanong kami nung driver, ano yung tao? Nung lumabas kami, yung tao nga. Ano yung nalaglag ba mula sa taas o tumakbo? Sabi kasi pag ganun daw yung bagsak. Tumalon, galing sa taas. Mabilis namang rumesponde ang mga rescuer mula sa MMDA. Maingat nilang tinanggal ang biktima mula sa pagkakaipit nito. Maswerte buhay pa ang biktima kaya agad itong sinugod sa pinakamalapit na ospital. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Mga elepante sa Thailand pumarada sa mga lansangan para makalikom ng donasyon para sa mga biktima ng kalamidad sa Japan. Kasama ng mga elepante ang ilang Thai folk dancers na sumasayaw sa parada. Nakasabit sa kanilang tusks o pangil ang mga basket na pinaglalagyan ng mga donasyon. Nakapag-donate na ang gobyerno ng Thailand sa Japan ng 250 million baht o katumbas na mahigit 297 million pesos. Malakas na pag-ulan nagdulot ng flash flood sa Sydney, Australia. Lubog ngayon sa baha ang syudad at ilang lugar sa palibot nito. Inilikas na mga residente habang patuloy ang search and rescue operations para sa mga na-stranded. Ayon sa mga eksperto, katumbas na ng 6 na linggong pag-ulan ang bumagsak sa Sydney sa loob lamang ng isang araw. Inaasahan pang magpapatuloy ang pag-ulan sa mga susunod na araw. Sa sports balita, Philippine Azkals at Myanmar White Angels tabla sa kanilang pagtotoo sa qualifying round ng AFC Challenge Cup. Pasok ang penalty kick ni James Young Husband sa 75th minute ng laban. Pero sa dulo po ng second half, naitabla ng White Angels ang laban. Dati nang nagtabla ang Azkals at White Angels sa AFF Suzuki Cup noong Disyembre. Nakatakdang harapin ng Philippine team ang Palestine bukas at ang Bangladesh sa Biyernes. 2 panalo ang kailangan ng Azkals para makalusot sa AFF Challenge Cup. Latest showbiz balita, ihatid na po ni Luan D. Luan! Thanks, Igan. First on the list sa ating chikahan ngayong umaga ang pop star na si Britney Spears who's making moves para po maibalik na sa kanyang control ang kanyang finances. After plunging into a breakdown in 2008, ang kanyang ama na ang humawak ng kanyang pera. At dahil nga gusto na ni Britney na siya na muli ang humawak ng kanyang finances, nag-hire siya ng personal finance management tutor mula sa isang university sa California. Ito raw ang magtuturo sa kanya ng basics of personal finance. Samantala, Never Say Never ni Justin Bieber nalampasan na ang kinita ng concert film ng yumaong King of Pop na si Michael Jackson sa North American box office. To date, nasa $72.2 million na ang ticket sales ng Never Say Never. Lampas yan sa earnings ng This Is It na umabot ng $72.1 million. Pero kung international box office ang pag-uusapan, mas malaki pa rin ang kita ng concert film ni MJ. May mga i-hear pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. Rhea? Salamat, Luan. Prince William ng Britanya natapos na ang kanyang pagbisita sa mga biktima ng baha sa Australia at New Zealand. Magiliw siyang nakipagkamayan sa ilang residente na sinalanta ng ulan at baha. Kaya naman bumilib sa kanya ang mga residente dahil sa kanyang pagiging maginoo at sa kanyang magagandang pakikitungo sa mga tao. Kinahapunan, bumalik na sa United Kingdom si Prince William para asikasuhin naman ang kanyang kasal. Ang latest naman sa talent trapiko, ihatid ni Lavan Juver. Love! Igan, salamat! Eto na po mga kapuso, dali ng trapiko, Commonwealth Avenue po muna tayo mga kapuso. Makikita ho natin, yung mga patungo po ng Quezon City Circle, makikita ho natin nagdadagsaan na. Pero at least, moving pa naman po sila dito at wala pa naman masyadong problema hanggang makalusot sila patungo po ng Quezon City Circle. Doon may medyong konting pagbagal na nararanasan sa may circle area. Yung mga patungo naman po ng Fairview sa kabilang lane, tuloy-tuloy po at wala hong ka-hassle-hassle.
Via GMA Traffic System naman, ang EDSA Kamuning may pila na pong nararanasan, at least, pero moving pa na sila ng konti dyan, mga kapuso. Pagbabaho nila ng Cubao, saka lang ho nagkakaroon ng medyo misery ang ating mga motorista dahil napakabigat na po ng daloy ng trapiko. Yung kaliwa naman patungo ng Monumento at Norte, tuloy-tuloy lang. Sa General Santos Avenue at Bikutan area, may kita rin ho natin, may konting pagbagal na rin po ang usad ng daloy ng trapiko dyan sa magkabilang lane. Yung kaliwa ay patungo ng Doña Soledad Avenue at ang kanan na may patungo po ng C6 Road. Sa kaliwa naman ho, makikita ho natin ng Ortigas Avenue na maayos pa naman. Yan po nakikita nyo sa inyong monitor sa kanang bahaging lane. Yan ay patungo ng Cainta at yung kaliwa naman patungo ng EDSA. Napakaayos pa rin po sa umagang ito. May kuwiding tayo mga kapuso. Mga plaka nagtatapos sa numbers 3 and 4. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada, Lama Luber, Smalaman General Fine. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, 2 lalaki patay sa pamamaril sa Bagong Silang, Caloocan City. Isang team ng surgeon sa Boston nagsagawa ng kauna-unahang full-face transplant sa Amerika. At narito na po Susan Enriquez sa kanyang pagsilip sa isang high-tech testing facility ng construction materials. At tapos sa Lindolian, saan? Yes, nako, kailangan pasado talaga mga materials na gagamitin natin sa paggawa ng bahay o kaya naman ay ang gusali. Kaya nga tayo ay nagtungo dito sa Philippine Geoanalytics Incorporated para alamin kung paano ba, ano ang kahalagahan ng pagsusuri, yung matitiyak ko natin na matibay.